Good morning. Uso talaga ang colds, no? So, pati ang boses ay apektado. Okay. Sino sa inyo ang may lolo at lola pa? Can you raise your hands? Sino sa inyo ang lola o lolo ay nasa probinsya? At ilang taon nyo nang hindi nakikita? Mga 5 years? 10 taon? 10 years? 3 years? May mas mahaba pa sa 3 years? Say, meron bang 10 years? Ito bin 10 years hindi ko pa nakita ni lola ko. At nasa probinsya, malayo. Alam mo, naging tradisyon namin nung maliit pa kami na umuwi pag summer sa Bicol. At alam mo naman, ang clan namin ay tatlong set ng pamilya. Una sa asawa, namatay, nabalo, nag-asawa, and then yung lola, nabalo, nag-asawa uli. So tatlong set ng pamilya. So pag nagkita-kita kami sa probinsya, isa lang yung lola namin. Wala nang lolo. So pag nagkita kami, ay blast. Talagang, hey, hello. Pero ang lola ko ay hindi mayaman. Napakapayak ng bahay ng lola ko. And walang electricity nung time namin. So may sulo o gasera lang ang nasa gitna ng sala. Alam niyo ba yung Petromax? Tanda niya yata ako. Sige ate, alam niya eh. Nakakaalam ng Petromax. Yung binobomba, habang binobomba, lumiliwanag siya. Oh. Habang binobomba mo siya, at pag nawala na siya ng hangin, nagiging dim yung ilaw. Ngayon, sa gitna nun, pag liko mo, may isang kusina. Alam mo yung kusina ng lola ko, ang table niya, kawayan. Tapos sa gitna, banga. Can you flash that banga? Pinicturean ko yan. Yang banga na yan, hindi ganyan ang itsura niya nung buhay pa ang lola ko. Yung banga na yan, dahil walang ref, yan yung gitna ng, alam mo yung lamesa na kainan, dining table, nasa gitna siya. Wala na ibang gamit. Tapos sa lababo, doon yung mga pinggan, kutsara, minsan magkamay ka na lang dahil ang daming nyo. 11 na apo, sabay-sabay. So kulang yung kanyang pero ang lola ko tuwan-tuwa. Pero she would brag about that banga. Kasi the moment tumikim ka, uminom ka ng tubig, malamig. Parang batis ang lamig. Walang ibang source of water na malamig. Doon lang sa banga na yon. Pag ikaw ay hindi sanay uminom sa banga, lasang lupa. Ang sasabihin, ay lasang lupa. Pero okay yun. Kasi pag sinabi ng lola ko, masarap yan, masarap na sa amin yun. Masaya na si lola. Barinig niya lang na, apo niya, masarap yan. Pag tinatangkilik mo, lahat ng ginagawa niya, pinapainom sa'yo, pinapakain sa'yo, tuwan-tuwa na yung lola ko. Pero over the course of time, nung namatay yung lola ko, namatay yung nanay ko, tagal namin din nagkita, pagbalik ko ng Bicol, yung binavalue niya noon, na hindi ganyan ang kulay, matingkad, maganda, nasa gitna ng table, nasa sulok na lang. Yan ay binili niya sa Ligaw, Bicol. Kung taga Bicol kayo, dadaanan mo yung bayan na yan papuntang Legazpi. Ligaw. Hindi ka maliligaw. Ligaw ang pangalan, pero dire-diretso yung highway na yan. At yung 1966 yan, may mark yan sa likod. Hindi ko lang na part. Ganun nakatagal yan. Pero alam mo, naitabi na lang. Parang wala nang value. Hindi yung mga pamangkin ko, alam nila kay lola yan. Pero hindi nila alam yung istorya ng banga na yan. Minsan ganun tayo. Nung una, hindi nyo alam kung bakit nabuo yung church at ngayon ini-enjoy nyo na yung ganitong bagay. Hindi nyo alam yung nakaraan. Kaya minsan magandang isariwa yung mga nakaraan para ma-appreciate mo kung ano kayo ngayon, kung ano tayo ngayon. Malalaman mo ay valued pala ako kasi ang daming pinagdaanan ng mga nakaraan. Pero nung namatay na yung lola ko, wala na. Wala na nakalimutan na yung pag-aalaga, kung paano hinuhugis siya, paano binili yan,
Walang taxi nun, walang jeep. Mula Ligaw hanggang Sorsogon. It will take you 6 hours. Bit-bit. Isipin mo kung gaano kabigat. Lola ko yun, hindi lolo. So, may konting challenge sa pagbubuhat. Kung gaano kahirap i-transport ng isang matandang lola. So ngayon, nakikita ko na ang buhay natin minsan ganon. Makalipas ang taon, nawala na yung kasaysayan, nakalimutan ka na, at ngayon, pag nakita mo na lang, ay alaala na lang. Parang sa mga bagong generation, hindi mo na alam kung ano yung kahulugan ng bagay na yan. Buti na lang, ay inabutan ko pa. Kasi malapit na nila itapon. Sabi ko, hindi, wag yung itatapon yan. Kung ayaw ng mga pinsan kong kunin yan, kukunin ko yan at ibabalik ko sa dati. I-restore ko yan. Kikinising ko yan, nakagaya nung ginawa ng lola ko. Minsan ang buhay natin ay ganyan. Pag walang nangalaga, makakalimutan na, nawala na yung value. Hindi mo alam kung ano yung value niyan sa paligid. At most of the time, pag hindi, sabi nga nila, pag more than 1 year, hindi mo na nagagalaw, tapo na yan. Wala nang value sa iyo eh. Pero sa mga nakakakilala, treasure yan. Before we dive into the lesson, meron akong isang nabasang libro. At yung libro na yan ay nasa pamagat na Why Trusting God When You Don't Understand by Anne Graham Lotz. Itong author na to ay ang hilig niyang mag-bookbind o mag-collect ng stories at gagawin niyang i-compile niya as book. Yung mga storyline ng mga ordinaryong tao noon na naging sikat dahil sa ministry na nagawa nila, na na-establish at na-contribute. Alam mo to, si Anne Graham Lotz, meron siyang isang item doon. In one of the pages of her book, ay nabanggit niya yung isang story ng isang 42-year-old missionary na nag-sign up. She heeded a call. She knew she wanted to go to Africa. So, prepare, full-time minister. So, every Sunday, she would go to church and then do her thing as a worker. And then, after preparing for many years, yung babaeng to na babanggitin ko mamaya, ay nung nalaman niya, wala pala siyang pambili ng ticket papuntang Africa. Nakaranas ba kayo magbiyahe? Impake ka na, dating mo. Pala wala kang pamasahe. Di ba? Parang nakaka-frustrate naman, bro. Na heartbroken siya dahil lahat ng ginawa niya, ito ibibigay ko to sa kanya, na-organize siya eh. Pero nalaman niya, yung pinaka-importanting bagay na magdadala sa kanya doon, ay wala. Wala siyang pamasahe. So, buti na lang, hindi siya na-offend, hindi siya nag-stumble. Nagbalik siya sa simbahan at umattend siya sa isang prayer meeting. At merong matanda na naman na lumapit sa kanya. Sis, mag-pray tayo. At doon sa isang linya, ang daming pinag-pray, pero isang line lang ang nag-sink in sa kanya. Towards the end ng prayer, sabi niya, Lord, have thine your way, Lord. Have thine your way. Or have your way, Lord. Amen. Parang ganon. Sa dami ng, dahil hindi niya makaka-focus dun sa prayer, yun lang yung linyang naalala niya. And mula doon, na-process niya before retiring, naalala niya, oh, this is a good liner. This is a good song. And true enough, in 1907, nabuo niya yung 4 stanzas ng isang magandang kanta. Pero to some of you, hindi nyo alam to. Kasi bagong generation na kayo. Ito parang banga na napaglumaan na. At nabuo niya, ang pangalan niya si Adelaide Pollard. Si Adelaide Pollard ay nag-compose ng kantang Have Thine Own Way, Lord. Luma na rin to. Mga nakaraan ko sa youth.
Hymnal ko to. Kasi nung araw, wala namang ganyan. Lahat, open your hymnal, on page, ganito, bla bla, parang convention. Open, ganon. So, naging song leader ako noon. So, kabisado ko tong kantang to. So, I would open it on page 154. Buksan niyo po ang inyong mga hymnal sa ganun ang pag-introduce ng kanta. At pagka binuksan mo yung 154, it says, "Have thine your way, Lord." Yun yung title na kinuha niya. Si Anne, si Adelaide Pollard ay natuloy din sa Africa afterwards. At ang sinabi niya sa linya na to, "Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter. I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still." May impact sa kanya yung message na yon ng matandang nagpanalangin. Dahil wala siyang source para makabili ng ticket, finally, may nag-provide ng pamasahin niya. All you need to do is, "Lord, I will allow you to do your thing. And I will just stand still and wait. Have thine your way." So, yan po ang ating topic today. It's about transformation by grace. Yan po ang topic natin sa simbahan, sa buong buwan. And I'd like to bring you this as a story about Apostle Paul in Acts chapter 9. And the center or focus ng ating message ay makikita sa 15 to 16. Can everyone read? "This man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel." 16, "I will show him how much he must suffer for my name." Salamat, Pastor Alex, sa panalangin nyo. And I really need the Holy Spirit to speak to us in a manner na magre-register o magre-resonate sa ating lahat. I cannot do this alone. Doon sa story ni Apostle Paul, merong nabuong mga mensahe doon habang binabasa ko yan. Mula sa chapter 1, verse 1 to 18. Merong maraming kwento, marami kang makukuhang mensahe doon, but dahil napakasustansya nung chapter na yan, ifo-focus ko lang sa 3 main characters. Let's identify the 3 main characters ng story na to. Number 1, sino? Si Paul. Number 2, the men traveling with Paul. And then the last one is Ananias' disciple. Let's dig in. Number 1, who was Paul before conversion? Okay. In Acts chapter 21, in the interest of time, we will not go through the verses. But sabi dito, Paul was born in Tarsus. It's a modern city back in his time. And doon maraming mga pangyayari. So, basahin nyo yung buong chapter na yan, makikita nyo kung ano ang meron doon. He was educated under Gamaliel. Si Gamaliel parang, paano ko ba i-describe si Gamaliel? Sa UP, merong kilalang professor. At siya ay naging solicitor general. Pag kayo ng teacher mo, makinig kang mabuti. Kasi talagang napakatalino, very sharp. Ang pangalan niya ay si Estelito Mendoza. Who among you heard about this guy? Nung nililitis yung ating, sino ang naging ano niya? Naging kanyang kliyente? Si Erap. Napaka-erap i-defend nung mamang yun. Ma-erap talaga yun. Nung panahon niya, naisingit ko na naman, sorry, nene. Pero ang galing-galing niya.
napakatalinong tao. Pero dahil pressured, marami ang majority says may ginawa siyang kasalanan. So, he conceded. Pero napakagaling niya magdepensa. Ang dali niyang paikot-ikot. So, ganyan si Gamaliel, tinuturuan ng estudyante niya na maging mahusay sa subject matter, sa law. Kung meron kang kilalang professor, alalahanin mo siya yung nag-influence sa'yo back in your college days. This professor, pag nakita ko to, talagang yayakapin ko to kasi naalala ko yung mga tinuturo niya. And totoo talaga yung mga tinuro niya. Ganyan si Gamaliel. Kaya nga nabanggit yung pangalan niya. Binanggit niya ni Apostle Paul because malaki yung influence ni Gamaliel sa ideolohiya na naitanim sa isip ni Paul. He was a Pharisee. Ang Pharisee ay isang high-ranking official ng isang religious sect. His words ay ultimate command. Parang pag sinabi niya, yun na yun. Sundin mo. And then he became a persecutor. A persecutor ay isang implementor ng batas. Back in his days. In Acts 8, 1-3, Galatians 1:13-14, diyan nakikita mo na he ordered or supported the death of the stoning of our last martyr sa New Testament, Stephen. Binato siya hanggang siya ay mamatay for defending and for proclaiming that Jesus Christ is the Messiah, the Savior, the way. Remember John 14:6? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Pero sa chapter 9 na to, ang nababanggit lang ay isang bahagi lang ni Jesus Christ, that I am the way. Bakit the way? Kasi hindi nila ma-process na Jesus is the only way. Sa batas namin, hindi nag-i-exist yung Jesus na yan. Tao lang siya. Hanggang ngayon, maraming sekta nagsasabi, tao lang si Jesus, hindi siya pwedeng, wala siyang karapatan na mag-claim na siya yung the way to heaven. Hanggang ngayon. And then he attempts the destruction of the church. Acts 8, 2-3. Hindi pa siya masaya dun sa stoning of Stephen. Gusto niya buwagin lahat ng organisasyon na pinamumunuan ng mga apostles. Lahat ng makikita niya, bata, matanda, babae, lalaki, lilitisin niya, ipapakulong niya. To the point na pwede niyang orderin ang pagpatay sa kanila, sisentensyahan. Ganun siya kalupit. Kasi, ganun siya ka-zealous for God. Akala niya, pag ginawa niya yon, he is pleasing God. Alam mo yon, pagka punong-puno ka na ng ideology, pag ikaw'y nag-aaral sa isang eskwelahan na punong-puno ng mga opinyon, walang mali. Sasabihin nila, mali itong gobyerno natin, mali itong ginagawa. Dapat tayo magprotesta, ipakita natin ang ating suporta sa isang prinsipyo na tama sa tingin natin. At ang iba would take side. Ang iba, mag-iisip, hey, nag-aaral tayo ng libre tapos kinakalaban natin, yung nagpapaaral sa atin. Di ba parang walang gratitude naman? Sino sa inyo nag-aaral dito sa isang public school na subsidized ng inyong tuition fee? Isa lang, dalawa? Tatlo? Private lahat? Oh. Wow! Wow! Ang ibig lang sabihin, hindi ba parang hindi naman maganda o pangit makita na yung nagpapaaral sa atin ay siya rin ating kinakalaban. Sa pamamagitan ng pag-aaklas, ganon si Apostle Paul. Akala niya, yung ginagawa niya would please the Lord. Ginagawa niya yung kalooban niya. Ligaw. Ligaw siyang tao. Then, the moment of truth came. Nung na-convert siya, ay nagbago ang lahat. Next slide, please. Next slide, please.
si Paul ay Saul din. Hindi siya si King Saul. Saul, in Acts 13:9. Saul has his Jewish name, was his Jewish name, and Paul his Roman or Gentile name. Both were given to him at the time of his birth. Pakakatandaan nyo na may mga gumagamit sa message na to, pag ginagamit yung name, changing of name from Abram to Abraham, Jacob to Israel, ibang story yon. Pero never came across na si Saul ay naging Paul dahil sa kanyang conversion. It was his mission to the Gentiles that he was then called Paul. Kasi Paul is his another name sa Gentile, Greek. So he's going to that mission field sa side ng Greek, sa Gentile. Kinalimutan nyo na yung Saul, kayo Jewish people, dahil pag binasa mo yung Acts, tinanggihan siya. Tinanggihan ng mensahe niya about Jesus Christ, the Messiah. And so, sinek yung dust, and then off I go. I'm going to the next. Dahil nyo makinig, tigas ng ulo nyo. Nalala ko si Jesus Christ in John chapter 1 verse 11. He came into his own, but his own received him not. Similar event. Si Paul, hindi niya ma-convince na makinig ang mga taong Jewish people about Jesus Christ. Lumipat siya sa ibang region. And that's why he was then called in Acts chapter 13 verse 13 na he was being called Paul. And the author of that book is Luke. Okay? Walang nag-proclaim sa kanya na, okay, from now on, Saul, you are now Paul. No, wala. Yun lang, ginamit niya. Okay. So, si Paul ay isang tao na hindi mo magugustuhan. Maraming takot sa kanya. So, malaking bagay pagka ang buhay ni Saul towards his missionary journey, makikita mo yung progress ng kanyang paglago. At ang kanyang focus, yung mindset niya ay nag-iba. Next slide, please. On the road to Damascus, in Acts chapter 9, he heard a sound. He heard a voice. And to me, ang take ko dyan, whenever God would call you, it is very personal and direct. You, Mel, ikaw yun. No? Tinatawag kita. I heard a voice saying, Saul, why do you persecute me? Sinasabi sa iyo ni Lord, kung sino ka man, ba't mo ako tinatanggihan? Bakit ayaw mo lumapit sa pag tinatawag kita? Ba't ka lumalayo? Bakit nagre-resist ka? The thing is, pag hindi mo kilala yung sinusundan mo, magtatanong ka, why? Ikaw ba ganyang klaseng tao din? You're serving someone na hindi mo kilala. All this while, sabi ni Paul, I will persecute people that go against the law. Akala niya it's pleasing to God. Pero hindi pala. And then marinig niya, Saul, bakit mo ko pinipersecute? Bakit? Ha? To him, it's a shock. Kasi akala ko okay ako eh. Ganyan ang ideya natin. Akala ko tama yung ating pananalig. Akala ko tama yung aking direksyon. Akala ko nasa tama akong lugar. Yung pala mali. And then, he started asking, sino ka ba, Panginoon? Sino ka, Lord? And then God, whenever God is calling you, would call you, God will disclose Himself. God will disclose Himself. If you seek God, God will disclose Himself. He will reveal His plan to you. Ganon si Paul. It's a complete turnaround. Nung na-identify niya na mali yung ginagawa ko, mali yung pinananaligan ko, mali yung sinusundan kong organisasyon,
then anong pang gagawin? You need to transform. You need to be transformed. Sabi niya, who are you, Lord? Who are you, Lord? Sino ba si Lord sa'yo? Naalala ko isang kanta. Old-timer ako, no? Yung dating kanta, in the end, Hare Krishna pala yung sinasabi ng kanta. Si Pastor Alex, alam niya yan. My Lord, oh my Lord, Hare Krishna. Yeah, mga old-timer. Dito, mga kasapi ko sa grupo ko, kabats ko. At the end of the song, hindi pala si Lord, oh my Lord, hindi pala si Hare Krishna pala yung tinutukoy niya. So, ganyan si Paul. Ganun tayo minsan, no? Tinatangkilik natin, oh, tama. The end pala, sa dulo nun, mali pala yung landas. Sabi niya, ako si Jesus. Pinipersecute mo ako. Yun nga, today many are calling Lord, Lord, but never know who God is. Pupunta ka ng church, pupunta ka lang, may happening, masaya, but not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Matthew 7:21 to 21. 21. So sana hindi tayo ganun, no? Na alam natin kung saan tayo napabilang, alam natin yung pananampalataya natin na tama, alam natin kung sino ang pinaglilingkuran. Hindi dahil sa mga nakaka-influence sa ating barkada, but more importantly, bakit mo ginagawa yung bagay na kinagigiliwan ng karamihan? Kailangan alam mo yung ginagawa mo. Next. The instruction were clear and specific. Pag tinawag ka ng Panginoon, malinaw yon sa iyo, palilinawin ng Panginoon. Naalala ko yung si Adelaide Pollard. Preparation niya, no? Pero hanggang sa dulo pala, hindi pa kumpleto lahat. So, she waited. So, ganun tayo. Minsan, ang ating gustong gawin ay kaagaran, pero hindi naman kaagad natutuloy dahil meron pang mga bagay na gustong linawin sa iyo ang Panginoon. So sabi ng Bible, in Acts 9 verse 6, sabi niya, go to the city and you will be told what you must do. The church is important, youth. The church that you belong to is very, very important because from there, you will meet leaders, you will meet your friends, you will meet yung mga co-believers mo who will tell you ano ang tamang buhay, tamang pamumuhay, tamang pakikinig. Okay. Natutuwa ako ngayon, tahimik sila, hindi ko alam kung nakikinig o hindi sila nagdadadan dahil inaantok. No. Sana nakikinig sila. No. I will tell you what you must do. Sa Bible yun. Okay? The call was active and experiential. Habang ikay nagsasaliksik ng plano ng Panginoon sa iyo, sometimes you would experience pain. Transition. As you transition, merong adjustment na gagawin. And so si Paul, he got that. He received. He was blind. He experienced discomfort. Back then, he was a leader, persecutor. Ngayon, wala siyang magawa, kundi manalig doon sa mga kasama niya. Who were also blind kasi hindi nila alam yung ginagawa nila, bakit sila nadodoon in the first place. Sama-sama lang sila kay Saul going to Damascus dahil alam niya may order, may mandate sila na litisin lahat ng mga mananampalataya doon sa Damascus at baka maaring papatayin din nila pag nakarating sila doon, no? Imagine for 3 days bulag. So ang gagawin niya, siguro ang laking adjustment sa kanya, no? Nakita mo lahat, nakikinig ka. And then suddenly, you are disabled. Hindi mo nakikita yung bagay. So he was not able to see, he was not able to eat and drink. So nasa sideline ka lang. Minsan ganun tayo, no? Pagka sa ating paglakad, nasa sideline ka, ay insignificant na ako kasi may nagawa akong bagay na parang
parang hindi kaluguran, and then you're put in a sideline. Pero, don't worry, hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Ganon si Saul. Next. Another character, another personality, yung companion ni Paul on the road to Damascus. Maybe may mga tao tayong katabi o kasama na sumasama lang, pero hindi nila alam bakit nila ginagawa yung bagay na yan. No? This is the kind of people na who would travel with you, who would eat with you, go along with you sa lahat ng event, pero walang relationship, walang attachment. Mababaw. So, pag kami ng happening, hindi nila napaprocess. Kasi hindi sila involved. Hindi nila nararamdaman na yung value ng ginagawa nila. Kasi hindi sila nakaranas ng experience na kagaya ni Paul. At hindi sila tinatawag para gawin yon. Maraming taong ganun. Sama-sama lang. Pero hindi nila alam kung ano talaga yung ginagawa. Para saan? Anong purpose? Dapat alam mo yung purpose na ginagawa mo pag ikaw'y naglilingkod sa Panginoon. Baka may kulang, kaya siguro hindi mo alam. Kaya ang problema, pag hindi ka na celebrated o yung leader na kasama mo ay nawala, wala ka na rin. Alam mo sa camp, sino dito nakatin ng camp? Dami, oh. Kami ni Tita Weng, alam na namin yan na hindi 100% ay magpapatuloy. To be real. Hindi lahat ng nakaka-attend, umattend ng camp would remain and will continue. Dahil pag wala ng fun, wala na rin. Pero sana hindi kayo ganon. Sana walang ganyan sa Compress, no? Wala ba? Sana walang ganon, ano? Alam ninyo bakit kayo nag-attend ng camp at anong meaning, anong dahilan ng pagka-camp, no? Ito sila. Whenever may calling ang ibang kapatid, ba't ako hindi ko naintindihan yun? Bakit hindi ko nararanasan yun? Sabi sa John 12:29 to 30, some people can hear God's voice clearly, while others hear only thunder. Yung thunder dyan, I would say, yung bunga ng ginagawa ng mga nakarinig. Yung improvement, yung transformation. Ba't ako parang hindi ko na-feel yung ginagawa niya? Bakit wala akong conviction na gawin yon? Spectator lang ba ako? Sa ministry, kailangan, alam mo, na-involve ka. Alam mo, you're doing it for the Lord. You're worshiping God pag ginagawa mo yung bagay. Kahit walang nakakakita. Don't pretend na kagaya nung sa Acts chapter 8, na nung si Philip ay nagpapagaling, wala yan sa, naalala ko lang. Si Philip nagpapagaling and may guided siya ng Holy Spirit. Ginaya siya ni Simon, the sorcerer. Sorcerer means yung magician, salamangkero, no? Ginagaya niya. Nag-receive din siya nung tinawag, who among you would like to receive Jesus Christ? Oh, yes, he raised and he was baptized. Would you believe he was also baptized? Pero ang problema niya, wala siyang Holy Spirit. Na nung nakita niya si Philip, nagpapagaling, ay gagayahin ko rin yan. Bakit hindi ko magawa? Hindi ko ma-perform yung ginagawa ni Philip. Maraming ganung mga na sumusunod. Bakit, brother, ba't pag nanalangin ka, brother, ang lakas? Brother, pag kumanta ka, kahit sintonado, ang lakas. Ay, mali. Oo. Ay, peep. Okay. Brother, kahit isang liner lang, hindi ikaw yan, Danisha. Maganda boses mo. Bakit pag nalalangin ka, ang lakas ng impact, pero pag ako nalangin, parang wala lang. Parang walang dating. Baka nga ikaw yung kagaya ng traveler na kasama ni Paul, na walang na-experience na transition, na transformation sa puso. You only receive thunder. Yung mga impact doon sa mga nagbago ang buhay. Gusto ni Simon the Sorcerer yon kasi gusto niya maging relevant siya. Kasi pag hindi na siya nakapag-perform kagaya ng ni Philip, wala na siyang follower. At ang gusto niya, sikat siya. Mali na naman ang motibo.
no? Within, hindi para sa Panginoon. Yan ang traveling companion ni Paul on the road to Damascus. Next. Ito yung mga tuwing may event, hindi nila alam kung saan nanggagaling yung force, yung blessing. Hindi nila alam kung saan, anong pinanggagalingan nitong mga Kristiyanong ito. Bakit hindi ko maramdaman? Pero doon sa mga nakakakinig, kilala ang Panginoon. Sabi niya sa John 12:29-30, Jesus said, "This voice was for your benefit, not mine. Because from now on, pag ako'y umakyat sa langit, I will give you the Holy Spirit that will seal your soul. And then, once you are sealed by the Holy Spirit, everything will change. Dahil you have the seal of the Holy Spirit. That is also your assurance of salvation na ikaw ay pupunta sa langit. Because in Ephesians 1:13, that Holy Spirit will bring your soul to heaven." Basahin niyo yung mga book na yon, mga talatang yon, because that is part of your faith foundation. At ang Holy Spirit, hindi tumatakas, hindi umaalis. Once He's there forever. You're a child of God. You have that seed. That's why you can pray with impact. That's why you can sing kahit na hindi masyadong professional ang dating. May dating. Kasi the message is drawing from within. I may not be as eloquent as others, but I am trying to welcome the Holy Spirit to tell us what is the message all about. Maybe you have gone so far, marami na kayong lectures na naririnig, but nothing beats yung message from within, the Holy Spirit. When you have that, and I have it, magre-resonate sa inyo yan. Magkakaroon ng message yan. It will get your attention. Because only those God chooses can hear Him. Yun yung message doon sa character na yan. Only those God chooses can hear Him. Very personal, very specific. And once you are called, you will listen. Amen po ba? Naranasan niyo na ba yun? Pray for God. Pray that God will minister to you. Next. Here is another character sa story na kinagigiliwan ko, Ananias, the disciple of Jesus. He is a catalyst. Okay, let's define catalyst. Sabi ng Collins English Dictionary, a substance that speeds up a chemical reaction without itself changing. Sa yung mga doktor natin, alam nila yon. Alam nilang i-application nun. Alam ng mga nag-aaral ng chemistry. Sino dito ang may problema sa chemistry? Nung last Sunday, nagtanong ako, may lumapit sa akin, paano ba yung periodic table? Paano binabasa ba yung periodic? Ano bang application na yon? Naalala ko tuloy yung chemistry subject ko. Sabi ko, hindi ko na maalala talaga kung ano yung Fe, ano yung mga value nun. Pero may alam ako. Si Laura, galing sa chemistry, lapit ka pagka nabukas na yung ating student center sa taas. Lapitan nyo, hingi kayong tulong, tutulungan kayo paano basahin yung multiplication table, yung periodic table. Yan, mga doktor natin, gagaling yung mga yan. Lapit lang kayo. Math? Hindi rin ako yun. Basta lapit kayo doon sa mga magagaling, mga subject matter expert. Yan, si Pastor Alex, magaling sa math yan. Yan. You can go to him. So, sabi ni Dr. Ravindra Vaidya, a catalyst is a person who by his actions selflessly helps. Ganda, no? Mentors, influences, and guides other people, professionals, and or personally in their lives, and in the process, inspire them, ang ganda nun, to enjoy their life journey and make their lives fulfilling and better. Ganun pala ang catalyst. Ganun si Ananias. Pero si Ananias, dyan sa chapter na yan,
ay bago nagawa na naging catalyst siya, meron din siyang pag-aagam-agam. Let's dig into this. Next slide. Si Ananias, bakit binanggit ko na Ananias ay disciple of Jesus in Acts chapter 9? Because when you read, who among you have read Acts, the book of Acts? Okay. Na-encounter niyo ba na tatlo yung Ananias sa Bible? Sa book of Acts? Tatlo. So, kaya binanggit ko Ananias a disciple dahil yung una, I will tell you, the Ananias who is not, dun sa subject na to. Sa Acts chapter 5, si Ananias doon yung gahaman sa pera, na ang asawa niya ay gahaman din sa Pira. Kasi ang pangalan niya, si Sapira. At namatay siya doon dahil na-rebuke sila ni Peter. At doon mismo kinuha yung buhay nila. Dahil unfaithful, dishonest, kumupit sila, in other words. Hindi yun si Ananias na yon. Hindi yan yung Ananias na sinasabi ko. And then, going forward in Acts chapter 23, meron ding isang certain Ananias there na he ordered the slapping o yung pagsampal kay Apostle Paul habang nagsasalita siya. He was a high priest at part siya doon ng legion ng mga Pariseo o group of sect na kagaya dati ni Saul na that go against the Christ. Sige, come. Gusto lumapit. Sige. So, hindi yun si Ananias. Yun, Ananias the high priest naman yun. Yung una, Ananias na kumukupit ng pera. So ito, Ananias a disciple. Ito kaibahan in contrast nung si Saul ay tinawag ng Panginoon mula sa langit. Hindi niya sigurado kung sino yung tumatawag sa kanya. Pero pag ikaw ay disciple na at may relationship ka sa Panginoon, every time Jesus or God would call you, you know His voice. You would know that it comes from Him because meron ka ng relationship. Ang problema, pag hindi mo na napapakinggan yung message na yon, maaaring naging ka na, nag-backslide ka, o maaaring nagpakalayo-layo ka na at parang somehow meron ka ng doubt doon sa belief mo. Naalala ko si Yana nung nagsasabi siya, no, na alam mo kung may relationship ka. Alam mo where you belong. Alam mo kung sino ang identity mo. You are marked. You are sealed. Hindi si Mark. You are sealed by the Holy Spirit. So, when Jesus, in a vision, called Ananias for a special mission, he then said, he affirms, Jesus called, yes, Lord. Yes, Lord. I know you. I know your voice. Kagaya ng mga mananampalataya. Whenever the Holy Spirit prompts you to do something, just say, yes, Lord. Lord, I'm available. Problema kung di ka available. Kung may resistance. Yan ang problema natin minsan na over-occupied na tayo ng mga bagay-bagay na yung most important thing na magpapasaya sa ating Panginoon ay kinakalimutan natin. Yung isang bagay na so dear to God, pinagpapalit natin sa isang bagay na pangsamantala. At minsan, sa buhay natin, sa ating paglalakad bilang Kristiyano, ay nire-reduce natin yung value ng relationship natin sa Panginoon kaysa sa iba. So, tandaan nyo yung mga kapatid, tandaan nyo yung mga youth, na ang Panginoon hindi pa tapos sa atin lahat. May mga level of faith tayo, level of service na kailangan natin maintindihan. Minsan, dahil we're rubbing shoulders, yung mga kasama natin dito, yung mga style nila hindi mo ma-adapt. Akala mo, kaaway mo sila. But totoo lang, nire-refine lang tayo. Akala mo yung sinasabi nila sa'yo, parang ikaw na lang lagi ang tinutukoy. Sa totoo niyan, kailangan mo yun para ma-refine ka. Maybe your attitude, maybe your perspective, maybe the way your lifestyle. Baka may isang Ananias na nagsasabi sa'yo,
na, bro, parang hindi tama yung ginagawa mo. Maring may Ananias kayo na nagdala sa inyo dito. Pero parang tinatakbuhan mo, pinagtataguan mo, Sunday na naman. Anong oras ba ito darating? Kailangan may isipin akong gawin para makalayo ako. Ayan yung Ananias ko. Alam mo ba, si Ananias dyan nag-protest din. Kasi tinawag din siya, the same way na tinawag si Saul, si Ananias ganun din tinawag din ng Panginoon in a unique manner kasi yung kanyang mission ay identified na mamamatay tao. Alam mo ba yon? Na minsan, ikaw yung tatawagin na mas malapit sa taong yon na no one could have access to. Ikaw lang. Ikaw lang talaga. Specific, direct. Pero magre-resist ka kasi kilala ko to eh. Manggagancho to eh. Kilala ko to eh. To the point na si Apostle Paul, murderer. Baka mamaya pinapaturo lang sa'yo, mayabang, maporma, ayaw mo na kasi parang ilag ka dahil hindi yun ang profile mo. Pero, lumapit ka sa Panginoon and confirm mo, i-clarify mo. Ano po ba ang mission order ko, Panginoon? You can do that sa prayer. Ano po ba ang mission order mandate ko, Panginoon? Pag tinatawag mo ako to go out and do something, Lord, it's okay na to reason with God. It's okay to ask God for guidance. It's okay na to cast some doubts in initial stage, but God will clarify, will confirm that, will confirm it. Sabi niya, Master, you can't be serious. Sipin mo yon? You can't be serious. Are you joking me? Parang ganun. Si Saul, gusto mo kong papuntahin doon? Hindi perfect si Ananias, kagaya din ng iba nating kasama. But, and sabi niya, everybody's talking about this man and the terrible thing he's been doing, his reign of terror against your people in Jerusalem, and now he's shown up here with papers from chief priests that give him license to do the same to us. Minsan may ganang order na akala mo, Panginoon, hirap naman ito. Ang hirap naman itong pinapagawa mo sa akin. Pero sabi mo, ako you're calling me. Very direct and specific yung instruction mo. So, alam niyo na ang nangyari. Sumunod pa rin siya. Alam mo, ito lang yung aking take dito. 2 Corinthians 5:14. If you really love God and meron kang relationship, that binds you with Jesus will compel you. Sabi ng King James Version sa 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constrains me. Constrains you. It's not about your pastor. It's not about your parents. It's not about anyone. The love of Christ constrains you, will compel you to do something for Him. Kung meron ka. Sadly, yun nga, parang yung traveling companion ni Apostle Paul, ni Saul, hindi nila nakuha yun. Hindi nila na-gets yun. Only those that God called will respond. Are you that kind of person? Ikaw ba yung meron kang na-establish na relationship sa Panginoon? And then, God wants you to do something. It's about how you respond is about the love. Yung level ng love mo sa Panginoon. Maybe half-hearted ka. Kasi hindi pa deeply rooted yung relationship ko. I go down further. Down muna. Pag ikaw ay na-in love, sino nakaranas ma-in love dito? Puro namang opposite sex lang ang gusto niyo. Parents! Mother! When you love somebody, you do something for them. Because you know you love them. And that will drive you, will force you. Okay? 2 Corinthians 5:14. The love of Christ constrains you. He will prompt you to do something.
according to your faith and your love to Him. Next. Pag hindi ka ready, when you are called to perform a special task, God will equip you. Ito yung nangyari kay Ananias. Tinuruan siya ni Jesus Christ kung anong gagawin. May hesitation sa una, pero bako bahala sa iyo. Di ba? Si Abraham, nung tinawag siya, ako bahala sa iyo. You will become the father of many nations. Ha? Moses, you will be the eloquent. Ha? Hindi nga ako marunong magsalita eh. God will equip you. Just follow. Just obey. And minsan yung order na yun, hindi galing sa devotion mo. Hindi sa prayer mo. Must be another as Ananias. Baka sa Ananias, sa church, maybe sa kulig mo, sa school, o kaklase mo, o sa trabaho, na Kristiyano din, who serve as fervent as you. And then, he would say, or he would say, bro, open ka ba sa opportunity to serve God? Ha? Ba't ngayon? Parang mali yung timing. Then, i-clarify mo. Parang mali. Napaka-busy ko, may naisip na ako, pero bakit mo sinasabihan ako niyan? Sabi ni Ananias, Lord, are you serious, Lord? So, minsan ganun din tayo. Ang tawag ng Panginoon, hindi lang direct sa Bible, kundi sa mga Ananias natin. Let's learn to appreciate the Ananias ng simbahan. Sino ba ang nag-invite sa'yo? Sino nagsabi dito na, ako'y nandito kasi may nag-invite sa akin? Sino? Ay, isa lang, dalawa, tatlo. Yung iba, nagkusa na lang. Ganon ba? O, sige. To, makadto ko sa inyo. Diba to? Ibig sabihin pupuntahan ko yung parents niya. Kasi I'd like to meet your parents. Kababayan ko kasi. So gusto ko siyang ma-reach out. So, you learn to appreciate the Ananias sa inyong locality para makita mo na, oh Lord, thank you for bringing this guy, this woman in my life na nagdaakay sa akin papunta sa inyo. So, ganun. He will equip you. Bibigyan ka ng special order and special task. All you need to do is obey. Amen po ba? Do you sense that call? Next. Anong lesson makukuha natin sa message na to? Number one, that God completely transforms a person's life when they believe in Jesus. That's the starting point. Yun ang problema ng kumpanyo ni Sol. Wala silang relationship kay Lord. Wala silang connection. Kaya hindi nila nakukuha yung message na nanggagaling sa Panginoon kay Saul kasi walang kaugnayan, walang relationship. Ang prayer ko sa inyo na nakikinig ngayon kung wala ka pang relationship sa Panginoon, that you will encounter Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Because at the moment of salvation, everything will completely change. You will be transformed. Magkakaroon ng meaning ang buhay mo, bakit mo ginagawa yung bagay na ito. Regardless kung may taong nakikita o you are celebrated or not, you know you will continue because the love of Christ that is in you will compel you to do something for Him, to honor and worship the Lord. Ano mang capacity yon. We're unique in a sense na kanya-kanya tayo ng kultura, pinanggalingan, but ang common denominator is Jesus Christ, the love of Christ that constrains us. Number two, God chose Saul to be His instrument to share the good news with the Gentiles. Specific, direct. Regardless kung ano yung background ni Paul, he was a murderer. Remember, he was a murderer. Pero may mga taong alam niyo yung profile niya, would cast doubt back kung siya talaga siya ba ay legit? Uy, Christian ka na pala? Uy, hindi ko alam Christian ka. Secret agent ka ba ni Lord o ano? May ganun ba dito?
Oo. Pagka lumabas ka ng simbahan, iba na yung baro mo. Pagbalik ng Sunday, iba na naman yung baro mo. Minsan, holy, pero minsan pagka napasabit, huli-huli ka na. Huli-huli ka na sa service. You know? Sorry. Number 3, God deals with us individually as a vessel to bring glory to Him. Yan tayo, mga kapatid, mga kabataan. God will deal with you personally, direct, because you are a vessel to bring glory to Himself. Going back, habang tumatanda ka, lumalaki ka, hindi mo ba naisip mag-self-examination? Ano na ako this year? Ano na ako next year? Ano ba ako, saan ba ako galing dati? At ngayon, pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng ganito. Mark, you know kung saan ka galing. Diba? And that's a good testimony. And paano kami numold, paano tayo minumold. Philip, you know who you are, right? Wow. Ngayon makikita mo, Lord, God promoted me na hindi ko naman deserve. It's a grace, transformation by grace. Yan yung grace na sinasabi ni Pastor Doms. Now, we are transformed only by the grace of God. Hindi mo akalain na ikaw yun. Hindi ko akalain magtatayo ako dito. Hindi nga ako, wala sa vocabulary ko mag-share ng gospel. Lalong na dito sa church na, wow, it's an honor. Number 4, mga kabataan, I don't know kung cliche na to, no? But choose your friends. Choose your friends. Don't go with the traveling companion ni Saul. Na bulag ka nga, bulag pa rin yung sinasamahan mo. No? Eh di wala. Papalayo kayo ng papalayo. Maging picky kayo sa friends nyo. Hindi dahil gusto mo mag-isolate, no? Pagdating sa ministry at sa paglilingkod sa Panginoon, choose your friends. Baka yung iba nyong friend ay friend lang. Ilalayo ka niyan. Kunyari, Christian, hindi pala Kristiyano. Yung interest pala, hindi si Lord, ikaw. Nabingwit ka na, lalayo na rin kayo. Sumabit na eh. Diba? So choose your friends. Get a good person, kagaya ni Ananias. On many occasions, number 5, on many occasions, God would send someone like Ananias to guide us in our journey. Totoo po yun. I was led by someone na Bible woman sa church. Back in my days, I grew up in Sunday school, pero sama-sama lang until someone called me attention. May relationship ka na ba sa Panginoon? Tagal mo nang nagsisimba eh. Pero parang gusto ko lang makasiguro na save ka. Hindi ko pala alam save ako. So she dealt with me and then ginaidan niya ako. Akala ko Bible lesson lang, story lang. May application pala yon. So, ganun tayo minsan, no? Hindi natin napaprocess yung mga bagay-bagay. And sometimes yung conversion matagal. I'd like to introduce you my ninong sa kasal. Binisita namin siya ni Weng. Ninong namin siya sa kasal. 30 years ang journey. Kung hindi mo na siya, he reached 90 years old na siya. September 22, naging 90 years old siya. Bakit ko kailangan i-share to? Kung kabataan niya, nung hindi pa siya retired, naranasan niya lahat ng pleasure, yung sarap ng buhay sa abroad, because musikero siya. Itong mamang to, si Ninong, ay gitarista ni Pilita Corrales. At ganun sila ka-close na si Monching. Kilala mo si Monching? Yung mga kabataan niya, hindi rin kilala si Monching. Baby pa yan, karga-karga niya pag may break time. May gig, no? Sama ni Pilita yan. Sabi niya, kinakarga ko yan. Kinakarga ko yan pag may gig. Ako mag-aalaga yan. Si Jackie Lou, maliit pa yan. Takbo-takbo lang. Ganon sila ka-close ni Pilita.
So, nung mga istorya niyan ganyan, ayan, nakaipon siya na maganda yung, ang bibig, alam mo na, lahat ng dulo, mura, gano'n. Nung time na, Weng, dahil tiyuhin mo to, sige, gawin nating ninong. Pero we were praying for him na sana masave siya. Would you believe 30 years? 30 years bago siya na-convert. Last year, he suffered stroke. Nung na-stroke siya, may nag-minister sa kanya, yung kinagagalitan niyang manugang. Na ayaw niya dun sa anak niya, na maging manugang ko to. Pero yun din ang naging Ananias sa buhay niya. Hinawakan siya sa kamay, at kilala mo ba si Jesus? Sino ba si Jesus? So, nag-pray sila, and at the moment of salvation, nakita niya na wala pala itong ginagawa ko. Lahat na ikot ko na, okay na, kontento na ako. By the way, ang contentment is a state of mind. No? Nasa transformation. No? Nung sinabi niya, kontento na ako, after nung tinanggap niya si Kristo. Ito pala yung joy, hindi yung sa material na bagay, hindi yung sa pera. Lahat sabi niya sa akin, nakuha ko na lahat yan eh. Pero ito pala yung magpakontento sa akin na ang relationship ko kay Jesus. And then, alam mo, ang isang naging impact sa akin, Ninong, kung ikaw yung naging believer nung bata ka pa, magiging musikero ka ba? Hindi, preacher ako. Kaso 90 years old na siya ngayon. Gusto niyo ba yung gumanon kayo na maranasan nyo nung kung kailan kayo tumanda, wala na yung lakas nyo. Nawala na kayong ability to go out. Ayan, mahina na siya. Sa bahay na lang siya. Lakad-lakad. By the way, yung pag-pray natin siya, yung kidney niya, 8% na lang. Nag-work. So, medyo nasa sunset na. At alam niya yun. Pero sabi niya, I'm willing, kung malakas lang ako, Lord. Preacher ako ngayon. Pagdating na, nagkwentuhan kami, may influence pa rin ang nakalaan. May mura sa dulo, expression, pag siya'y natuwa. Pero siyempre, nagbabago lahat yun, ano? Yung mga nakaraan, imagine 30 years na you've been away, hindi mo kilala ang Panginoon. Nagsisimba rin yan, Lord, Lord din yan. Pero hindi niya alam, wala siyang relationship. Ganon din ba tayo? Maring iba sa inyo, ganyan din. Lord, 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 pero walang relationship. And I was so happy. Umuwi kami ni Weng, masaya. Dahil yung ninong namin, sabi niya, anytime, Bim, anytime. Pag kinuha ko ni Lord, I'm ready. Whoo! 30 years. 30 years have passed. Every year, pag Christmas, pupunta kami just to tell him how are you? Ninong, kumusta? Maybe ikaw yung inassign. Nakakala mo hindi ikaw. I-clarify mo kay Lord. And sa panghuli, do you sense the call of God? Do you feel that the Lord is telling you to do something na matagal mo nang tinalikuran, hindi mo siya pinrioritize, hindi siya sa major part ng yung ng to-do list. And now He's saying, why don't you try me? Why don't you try me first? You seek me first, and I will tell you, I will show you my way. This is a life-changing. Kung ikaw ay hindi Kristiyano, God is saying, receive me as your personal Lord and Savior, and I will change you, I will transform you. Magiging trophy ka ni Lord. Maybe you are an agent, a vessel, for your parents, your father, na hindi mo pa nami-meet. Na maybe it's time to reconnect and say, Tay, Dad, Pa, hindi kita kilala, pero kilala ka ni Lord. Gusto kong marinig mo ang mensahe ng Panginoon para sa'yo. Andito ako, bata man, pero alam ko may mensahe ako sa'yo. Baka yun ang tinatawag sa'yo.
if that is your prayer, continue. I-clarify mo kay Lord. Let us pray.